nandito po tayo, nagkakaisa. Ayan na, kawayan po natin sila. Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa sa sinasabi nating pagyurak sa ustisya ng ating bansa. Ikikwento ko po sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon. Isipin nyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila 67 na contractors. May pinatawag ba? Alam niyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan at si Yusek Bernardo ng DPWH. 2 senador kinasuhan, si Bong Revilla, at nung hindi sumama, nanindigan, ikinulong nila si Jinggoy Estrada. Alam nyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na ustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humigit 40. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang diferensya ng diktadurya sa demokrasya ay iisa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong ginagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Yung mga totoong nagnakaw, mali-mali ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila, walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang ilabas na sa ating bansang Pilipinas. Ito hong nangyari, ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi, ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder, pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado, 3 kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw?
Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan na kasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita nyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Nakita nyo, pilit niyang nilalabas ang katotohanan. Nakita nyo, pilit niya at gusto niyang may kulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin nyo mga kasama, ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, eleksyon din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor gusto nyong ikulong? Para tumahimik, wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal. Parehong kaso. Ayoko na banggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pareho. Bakit yung tulong sa kanila legal? Pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. At alam naman ang lahat na magmula Apari hanggang Hulo, ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one! Ito ba mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi ni Remulla, may warrant of arrest na si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Pero ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baroan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Ang ahensya na pinaka-corrupt, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso.